all-new episode. Lamdag sa kamatuoran, ang katapusang tawag sa ikapitong trompeta. Pagtuman sa pagbarog sa katumanan, sa sugo nga nakalatid sa covenant nga naa sa balaang konstitusyon, the last will of testament, the Treaty of Paris, the Civil Case 3957-P, decided year 1764. Now, overdue is ceased to exist occupancy. The Sovereign Nation Kingdom Hacienda Filipina. Lamdag sa kamatuoran, lamdag sa kamatuoran, the last call of seventh trumpet, ug karon ania ang inyong alagad, Mar Sabati. Mga higala, kumusta ug maayong buntag? Adlaw karon nga Lunes, pizza 14 sa buwan sa September tuig 2015. Sa ngalan sa may galaon nga tagdumala nining istasyon 92.7 Real Radio, Engineer Miraluna Tata Alfanta, kauban ako diri sa Masters Control si Juna. Kini ang inyong alagad, Mar Sabati. Kauban sab nako karon taod si Her Majesty Salvacion Ligaspi, ang inyong mabati karon taod. Musta kamutanan mga suking tigpaminaw na tumakigsunang katawhan diri sa 44 ka barangay ning Dakbayan sa Iligan. Hinaot ang tanan anaa sa kapiskay sa panglawas uban sa panalangin sa atong labong makagagahom. Welcome kamutanan sa pagig-uban ni atong programang Lamdag sa Kamatuoran. Gababati gikan sa alas 8:30 kadto sa alas 9:30 ang tagda sa buntag, gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes dinhi lamang sa Sibihan sa 97 o 92.7 Real Radio. Ang kinigniag ato sa pagtimbaya o may buntag sa itong mga silingan nga mga dapit lalawigan sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental. May buntag na kaniyong tanan kutob sa maabot sa itong pagsibiyang lamdag sa kamatuoran, pagtuki sa mga isyu nga doon ay kalambigitan ng haring lungsod, pagtumala sa atong pamalaod sa atong nasod, ang pangagamhanan nga nakasubay diha sa nakalatid sa atong konstitusyon o batakang balaod niya sa kwansab atong mga gakahitabo sab sa atong mga palibot sa tibuok kalibutan ay inyo sa gabasayran nga gani sa Arkansas, USA. Dunay linog nga mi tayog dito ang 6.6 magnitude nga linog dahil na kini nakasulat sa balaang kasulatan diya sa pinadayag og sa Daniel og sa Mateo nga din adunay mga gakitabo nga mahitabo nga mga dagko nga mga linog, mga kalamidad sama sa pagbaha, sama sa gyera, gutom og sa mga gakitabo sab sa kining niya nga mga sakit nga makalilisang kaning sakit nga Ebola virus o kanang HIV o kanang pong MERS-CoV o guban nga mga sakit nga dili ka explicar kung unsay o asa gagikan nga unsay hinungdan gumikan kay kana ana nakasulat sa balaang kasulatan mga gera sa Syria. Dunay mga refugees gani agang mga refugees nagka-diin na kini ang uban tuwa sa part sa Europe, ang uban sa diri sa USA niya ato sang nasod sa Pilipinas. After Islamic State fighters routed the Iraqi army last summer, the world realized the growing threat of ISIS. Its terror spread from Syria and Iraq to Libya and other parts of Africa, where Nigeria's Boko Haram recently pledged its allegiance. Add to this reports of operations in Pakistan and Afghanistan, and now the ISIS influence is reaching as far away as Southeast Asia. Islamic extremists want to control this area of the southern Philippines, and even though ISIS has yet to accept them into their organization, the MILF and the Islamic State have shared ideology. That includes destroying churches,
kidnapping and killing Christians. Matud pa, welcome ang refugee diri. Nya usao nag-aha ibutang mga refugees nato diri ga daghan sa ato nga mga kaigsuonan nga ulaid sa kalisod sa pagkaon gani sa Mindanao may kabat sa 12.6 million ang gutom nga mga kaigsuonan ta mga Pilipinhon sa 18 ka probinsya sa Mindanao mismo. Unya unaw nato di lang kana kung sa tibuok naso sa Pilipinas pila ka Pilipinhon ang nagutom unya dad-an pa diri og mga refugees aha man na ibutang daghan gani sa tumagigsunan walay mga balay kapuy-an mga biktima sa mga kalamidad labi na sa Yolanda karong panahon na uba wa pa maka-recover unya aduna say makasusubog balita no 4.1 million pesos nga kining kantidad sa mga kaning niya nga undistributed relief goods wala maapod-apod nga mga relief goods gikan sa mga kalamidad kining niya nga ug sa armed conflict kalamidad sa mas bagyo ug sa kining giyera mga kalamidad kaning matud pa sa COA report nga dunay 4.1 million pesos kantidad sa mga relief goods nga wala gayud apod-apod uwa ma-distribute sa atong kagamhanan sa nasod DSWD Dinky Suliman ganuwa na ma-distribute kana og mao lagi ni panahon sa mga kalamidad adunay pagpanago sa mga kinigniang atong mabalitaan adunay pagpanago sa mga relief goods nya mga imported kanini aga pulihan og lokal ani tabusab kana diri sa atong dakbayan yatong bilabayng bagyong Sindong ang daghang kayo nga mga atong nasagap nga mga kining mga reklamo nga ang ilang mga nakuha nga mga relief goods dunay mga imported na sagulan og lokal daghan man sa mga gikan sa gawas sa nasod no nya katong mga hinabang hatod karon nagpabilin ka nga issue gyapon sa atong dakbayan ang mga sindong victims nya naa karon ang ato subay sa lagda sa konstitusyon ang kining niya kamugnaan sa bag-ong barangay ang pagbarug sa bag-ong barangay nga naa naipatik sa Republic Act 8371 ang Indigenous Peoples Right Act April Law nga di na-ratify kana niadtong tuig 1997 nga human ang amendment sa 1987 Constitution nya sa Local Government Code of 1991 nambugna diha ang balaod nga Local Government Unit o Local Government Code ang 7160 ang barangay nga duna gayoy dako kaayong nga dunay gahom diha sa kaning diha pagdumala creation of the Barangay RA 8371 IPRA Law Primary Tribunal Barangay, the most powerful political unit. Upon the termination of the USMJ Agreement Treaty, the RA 7160 is for the IPRA 8371 approved and ratified in 1997 by the Congress and signed into law. So, one is a DILG primer on barangay in the asserting the laws and properly observed and the duties and responsibilities of the barangay official are thoroughly understood. So sa pagpadayon niya karong taon mabati nato si Her Majesty Salvacion Legazpi Espiritu Santo karon kung doon na kamoy mga sugyot mga opinion nga inyong ipadangat i-text diri sa cellphone number 0906-567-2805 usbon ko 0906-567-2805 kaato kanang hatagan og dakong pagtagad o gatong ipatubag mismo kang Her Majesty Salvacion Legazpi karong taon o gana naman siguro sa linya ato kung paaninahon mabati na to karon sa linya si Her Majesty Salvacion Legazpi Espiritu Santo maayong buntag diha kanimo Her Majesty. Good morning, may buntag kanimo diha Sir Mar, may buntag mga taga-Iliganon may buntag nga hatagan ako maayong higayon nga kita magkahiusa makapadayag kami sa among insaktong intensyon nganhi sa dakbayan sa Iligan aron mamugna ang atong bag-ong panggamhanan alang sa pagkikiusa sa kalambuan kalinaw nga kita mablesta sa Dios nga Amahan nga nagpadala sa isag-isa kanato nganhi nga mahimo kitang part of this new community. Salamat kay ni ana Sir Mar sa imong introduction. Salamat kay ni ana Iligan nga kita magkahiusan na sad kita og aton ning pandayon ang atong bag-ong panggobyerno
nga kamo muduyog sa amo sa pagpanday sa pagtindog ni ining bag-ong iligan sa kapasikaran under the Constitution Amendment 1987 nga na-ratify na ni siya 1987 nga mao ni siya ang atong gigamit as an existing Constitution of the Republic of the Philippines. This amendment actually will supersede the Republic to the sovereignty after the Republic Act 8371 has been ratified by the Congress to create a self-empowerment, self-declaration on a new nation. So the new nation under Article 16, Section 2, that the Philippine Republic will be superseded to the sovereignty Kingdom Filipina Hacienda. This is what it's all about, and we have to start to look for the ground zero. The ground zero will be the new barangay, and we are going to follow through the ratified local government unit code approved in 1991 when the Republic of the Philippines under Amendment Article 18 Section 25 has been terminated. And also in Section 3 of the ratification of the 1987 Section 3 Article 18 that all presidential order, executive order, and presidential decree of the Republic of the Philippines are all null and void and revoked. This is how it's being stated in Section 3 of Article 18 of the Amendment Transitory Provision. So Republic of the Philippines now is superseded. We are now the sovereignty. So the people now is the sovereignty. We want to make sure nga ang mga katungod sa katawhan mahatag yun na sa insaktong pag-implementar sa insaktong panggobyerno. Ug magsugod ni siya sa ground zero diri sa Palao Barangay ug mahimo na ni siyang Iligan Barangay. So ang Iligan Barangay naa din na mutindog ang executive officer. Walay presidente. The same thing sa EPRA 8371 Section 73 ug kini nag-stipulate that not even the president is his person subject to punishment. Section 73. The one that anyone who will unauthorized mo intrude sa private rights of the sovereignty under Republic Act 8371 Section 73, it stipulates persons subject to punishment. If the offender is a juridical person, all officers such as but not limited to its president, managers, and head officers responsible for their unlawful act shall be criminally liable thereof, in addition to the cancellation of the certificate of their registration and license, provided that if the offender is a public official, the penalty shall include perpetual disqualification to hold public office. And it also stipulates in the unauthorized people, organization that will hamper the empowerment of the indigenous is also considered as intruder of the operation. So this is actually all unconstitutional. So what we're doing right now is we are empowering the new barangay, which we already had called Capitan Neyes, to join force with us to close the book of the old barangay and open a new barangay. We will inform the head of the public office of DILG, Mr. Honorable Emilio Rana, to also join us in this advocacy, in this transition of the new government, and we're calling the PNP Iligan City Police Department. I am truly honored to be instructed to deliver an inspirational message
to the newly throned royal by the Queen of the Southern Philippines, Adar Dato, and by my congratulations to all of you. I am deeply taking cognizance of the glorious past and proud history of all the royal Khalifa within their Highness Sultanate Group. As a social and political institution anticipating the present-day government on the enthronement of their respective individual paramount title as King and Queen in the city of Iligan as well as the Sulu, Maguindanao, and Taguluan. Palakpakan po natin sila. The National Treasury, the COA, and all agency under this dominion has to unite in this new government. Now, this is how we actually are moving forward. We will be working with you on transparent basis that all barangays now has to start to close their book, prepared for audit, and a new book has to be opened, so all the budget will be released, and the funds actually that the sovereignty, the grandfather tribe, will work on Chapter 9 of Republic Act 8371. We are going to take the general appropriation funds, local and foreign funds, shall be available to the sovereignty. So all this budget deficit, we don't have to worry about that. We will pay whatever needs to be paid, especially the casuals and paid casuals. Mabayaran na sila inigsugod dayon sa bagong barangay. These are the things that I would like to share with you this morning. And if there's any questions, Sir Mar, you can take the microphone back. I will be here on standby for any question or for further explanation. Okay, Sir Mar, are you there? Okay, Her Majesty. Okay. Okay. Kining niya doon ay concern diri. Sir, maayo kayo kanang naang gisgutan ni Her Majesty kalabot sa bag-ong panggobyerno. Kaning maayo unta sir nga ang tanang katawhan sa dakbayan sa Iligan nga makighiusa niya nang gisaysay ni Her Majesty nga bag-ong panggobyerno sa bag-ong barangay kay aron kita makabangon ang dakbayan sa Iligan gumikan sa daghan kay atong nasinati nga problema sa atong syudad, sir. Landag sa Salamat. kamatulog. Ang pagtindog sa bagong barangay is a mandatory. Mandatory na gyud ni siya nga mutindog gyud ang good governance. Ang insaktong pamahalaan magkinahanglan gyud siya mubarog, and it is a mandatory that is under circular memorandum agreement of DILG signed by Robredo last October 9, circular memorandum 911. So, kining niya ato na ni siyang ipa-empower, and here we can tanan nga mga frameworks and machinery of the republic, of the past republic, has to be relinquished to the sovereignty. And in fact, I'm also working forward that the sovereignty, Kingdom Pilipinas, has its own defense force. So I might also be hiring very soon. Just wait. We will make an announcement on our hiring for defenders of the charter, our charter, the state
to make sure everything are in place. I had been talking already to some generals back in Manila, and hopefully that the communication will be strengthened, because this September 23 there also will be a new world order. Confusion, lots of confusion, mass confusion here. Is it open? Is it not open? Why are no orders coming in? Also the anticipation and the preparation for what will come, because a lot of these traders didn't know how the stock exchange was actually going to open the trade. Was it going to resume trade, meaning stocks have been trading all day. Just because the New York Stock Exchange has been out of business, we're going to start with the train still rolling, with those trades still rolling as they have been all day. So these traders here are having to jump on that train. Like this, a surveillance video where you can see the train rushing past just about 200 yards short of where the accident occurred. You can calculate from this that the train is going faster than it ought to be by comparing it to fixed points along the track. That camera captured in the dark at about 9:23 and 40 seconds, captured the train flying by. I want to show you that video now so that you can see at the very top of your screen. You should be able to see it. It looks like kind of a white light, and it's going full on. And then a few seconds later, you will see the flashes, one after the other, after the other, after the other, and that is the moment of impact. That camera captured in the dark at about 9:23 and 40 seconds, captured the train flying by. I want to show you that video now so that you can see at the very top of your screen. You should be able to see it. It looks like kind of a white light, and it's going full on. And then a few seconds later, you will see the flashes, one after the other, after the other. After the other, and that is the moment of impact. Is the moment of impact. As of July 2015, we can now confirm that pieces of MH370 have washed up on the shore of Reunion Island in the Indian Ocean, which means that all 239 people on board the plane are now considered to be likely deceased. 227 total passengers plus 12 crew members from 15 nations. The most damaging and destructive natural disasters in modern history was the 2004 Indonesian earthquake and subsequent tsunami. At least 230,000 people were estimated to have been killed, and 15 nations were directly affected by the tsunami through displacement or death of their resident citizens. The hardest hit city during the December 26, 2004 tsunami was Banda Aceh, population of 239,000 people before the tsunami, according to the United Nations and WorldBank.org.
The tsunami wave was said to have hit the North Sumatra region of Indonesia 15 minutes after the earthquake, with Banda Aceh as one of the first cities to be destroyed. 60,000 people were killed in Banda Aceh alone. According to National Geographic, the earthquake was thought to be 23,000 times more powerful than the plutonium-239 atomic bomb ordered to be dropped by 33rd degree Freemason Harry Truman on a large population of Christians in Nagasaki, Japan 70 years ago. Additionally, the American Geophysical Union, one of the largest geoscience groups in the world, published research from a group of geophysicists and seismologists calculating the 2004 Indonesian earthquake, which caused the disastrous tsunami. Based on extensive study of the evidence, this group concluded the earthquake that caused the tsunami was 9.23 on the moment magnitude scale. Another international panel of researchers whose study is published on the USGS.gov concluded that the earthquake was 9.22 on the moment magnitude scale and published a plethora of evidence to support this conclusion. These teams of geophysicists measured horizontal and vertical seismic displacement even down to millimeters, whereas most government seismology branches, including the USGS, only conduct estimates when establishing the strength of an earthquake. But at least two seismology and geophysical research teams that conducted lengthy studies established that the quake was exactly 9.22 to 9.23 MWs in strength, making the Indonesian earthquake the third strongest since 1900, and its subsequent tsunami one of the most destructive events of the 21st century to date. Lamdag sa kamatuoran. Ang New World Order is actually a shadow government of the past global governance. So, because they too lost that rights of jurisdiction, this is the reason why they are creating world martial. That's the same thing nga nagkaroon ta ng martial law nga ni sa Pilipinas noong 1970s under the regime of late President Ferdinand Marcos. If such firearms are covered by licenses, but without the permission of the armed forces of the Philippines, is punishable with death. Curfew is established from 12 o'clock midnight to 4 o'clock in the morning. The departure of Filipinos abroad is temporarily suspended. Exceptions, of course, are official missions that may be necessary. Clearances will be given by the Secretary of National Defense. In the meantime, rallies and demonstrations are prohibited. So too are strikes, especially in critical... Now, because of the loss of territory in 1976, thereafter, 2 years before it was totally cancelled, he proclaimed martial law. As of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. State of emergency because of the loss of the territorial rights.
This was the reason why they made a compromise, separate decision with compromise agreement on a decided case in 1764, which is actually a violation to the res judicata, meaning decided case, in rem, known to the four corners of the world. Because in our Article 1, Section 1, this involved the global territory of the entire universe. Global territory. But the Philippines is only given 7,169 islands and islets to manage, to domain, as a grant for 100 years. So the 100 years is already lapsed and we are already 14 years delay. 14 to 15 years delay on the rising of that new nation. This is the reason why in DILG also, the new barangay, they don't have president either. It's chief executive. So the head of the barangay is the chief executive. This is all we are going to start. So Iligan, Palao Iligan Barangay will be the module of all barangays in the entire Philippines. And all the barangays will submit their budget to the sovereignty for accounting to the COA, to the National Treasury, so the funds will be provided. Landag sa kamaturan. This is also one reason, Sir Mar, nga ang time ni President Aquino since 2010 nga ang DAF ug ang PDAF nahimo na siyang unconstitutional. Kay according to the provision of Republic Act 8371, Section 73, that the general appropriation funds, local and international, goes to this organization, this government. So, mauna ni siya karon nga ang kanang DAF ag PDAF nahimo na siyang unconstitutional. Besides of the fact nga tapos na talaga ang republic, wala na sa ila ang jurisdiction. So, this is the reason why all the funds that came out all went to the officials' pocketbook. And the same thing sa ang kuansat ining niya nga ang atong Commonwealth, like ang tubig ug ang kuryente nahimong mahal, nahimong nagkagubot, sayop man ang ilang pamaagi. Kay ang National Power Corporation, after na-lapse ang ilahang term atong 2004, ila nang giuli sa National Grid. Kay ang Republic Act 3110, Exploitation of Minerals and Natural Resources, has already been cancelled because it was cancelled under the jurisprudence, under the decision of the Supreme Court. 2006, null and void na gid sila. So, meaning to say, kung null and void na sila, ang Republic of the Philippines has no right to negotiate, to make any arrangement to any sale of the Commonwealth of the Filipino people. Wala gid sila katungod. So, tungod ining nian ang National Power Corporation giuli nila sa private rights mo ni siya ang National Grid nga accountability. Unya ang ilang gihimo para mabaligya nila nag-execute sila og ipera. Kanang ipera ibaligya na nila ngadto sa private. Unsa man na siya nga pamaagi. So kita mo nang giingog, ignorance of the law excuses no one. Ang Republic Act 1113. Now, naapoy balaod kung di pa mo mabasa, ignorance of the law excuses no one. So, ang inyong pagka-ignorante kay wag mo mamasa o wala tanong mo, wag mo mamasa, may na mga pulis manuol sa good research officer para mo makadungog, ang dili mo makaingon, wag mo kabalo. Ay inyong yung trabaho. So, bisan mo kaingon, bisan mo
Gusto mo niya, mo kabalong sa laon? Mina, gusto mo ko ganun eh. Katong sa problema na. Problema, nato. Ako mo gusto siya, mo ni siya problema. Ang inyong pagkaway nada, nga nagamahalang sa mga katawhan. Okay? So, unsa man na, gusto mo legal, pero illegal mo. Kung dili mo gusto fixing, pero i-fix ninyo ang right. So, ako ang tagiya sa tubig sa reservoir, niagi ang inyong tubig ngadto sa among yuta, kami ang walay tubig. Okay? Yun na lang. Gusto legal. Gusto kayo kong legal. Mo-fill up kong application. Yes, mo-fill up kong application. Saan na ako pag-fill up sa legal na application, illegal man mo. Pag legal mo, kay amon maligal sa ko. Panta pa ha? So, ang akong hihimo ini, maunit. Aron legal ko, pag legal mo, ihatag na ko ang katungod sa inyo. Tagaan sa mong katungod na maka-operate mo. Saan ang kapamagi sa balaod? And ignorance is very expensive. It can kill us. So we have to be informed. We need to know what is our right para dili maka-abuso ang atong gidawat nga mga empleyado nga musilbi nga hikanato. It has to be transparent. So ang IPERA is to sell our rights. So gibaligya pa nila ngadto sa dayuhan. Ug ang dayuhan na dayon Chinese o kinsa pa nang naang mga dayuhan, mostly Chinese ang angko na sa Pilipinas. Ug dili ni siya, bawal ni siya sa atong constitution. So kay tungod bawal na siya, kay niya naman ang bag-ong sinugdanan sa panggamahanan sa panggobyerno, ato siyang bawion kay naka-execute na sa Grant of Execution, Possession and Demolition atong 2011 to revert back the framework and machinery of the Republic to the sovereignty. Meaning to say, ang tanang panggamhanan sa Republika ng Pilipinas nahimo na siyang tribal barangay. Only kung akong gihatag sa ila ang territorial rights of dominion. So kinahanglan na siya acknowledgement and acceptance. So kininganhi sa iligan, nahatag naman sa ilaha ang ilang dokumento na forward na nila, na receive na nila since 2011 ang territorial rights of jurisdiction. So nahulog na sila og usurpation of authority. So ang ilang kuan dili lang kay usurpation of authority, they are running omission of an act, running a government without a territorial jurisdiction. That is felony. Ug tanan nga ilang gipanguha diha sa appropriation funds sa National Treasury nga funded, that is still considered as plunder. Mao nang wala na niabot nganhi sa atoa halos og gipamaligya nila kay aron maangko na ta sa dayuhan ug dili na siya pwede. Excuse me. Dunay kuan Your Majesty, dunay text dere nga patud pa nga, sir, kung ang barangay na maoy mga gamhanan, unsaon naman lang di ang national nga government, sir? Ang national government, ang Republic of the Philippines is already revoked. So wala na tayo mahimo. Unang magsugod yun ta o ground zero sa pang-barangay, pang-kamhanan. Kay ang mabali naman, sa una sa north ang head office. So mahitabo ang head office nga hinapod sa south. Dili na pod ang Region 10, mauna na siya putingdog nga mangulo, nga mura na pod og NCR. So mao ni sila karon ang mahitabo unya sa bagong gobyerno. So ang national government, wala na yung national government. The national government now starts here. So kita na po, kaya naman diri ang executive office. Naaman diri manindog unya ang mga mamumuno sa bagong panggobyerno sa sovereignty sa katawhan. So muabot yun ang panahon kung ano mo nang gitawag og transition, revolutionary movement ni ang BBL ka sugod sila revolutionary kuno, pero di man na siya revolutionary, war man na siya. So the land rights cannot be possessed through war. It has to be through instrument, document. So if you have the document, we don't need war. We declare
without armed conflict. It has to be a smooth transition, providing governance to the community. So ang Iligan Barangay mahimo unya ni siyang modular barangay unit. So ang atong pamaagi sa atong pagbarangay sa pagsara will the same way done in each of the barangay nationwide. Her Majesty, excuse me, doon ay text dere. Sir, unsaon man pagbugna niya ng barangay, panggobyerno sa barangay, sir, nga gani ang conflict sa Mindanao, wa pa man gani kini totally masulbad. Gani ang problema sa BBL, nag-ung-ung pagyapon karon, sir, diha sa mga senador. Unya wa pa gyud siya, sir, mahingpit nga mahimo nga ana sa konstitusyon. Okay, salamat kaayo ana nga question ato na siyang klarohon. Una sa tanan, ang sayop mangkod anang naa kay ang panggobyerno dili naman sa Republic of the Philippines. Ang Republic of the Philippines, as I have said, lost their territorial rights of jurisdiction since 2006 nga naa siya judicial pagyud, besides sa 1991 nga gi-terminate na ang Republic of the Philippines o gi-revoke na sa Section 3 ang Presidential and Executive Order, and makita sa na ninyo under separability clause in any Presidential and Executive Order signed by the President since time are all cancelled, are all revoked, meaning to say walay teritoryo ang Republic of the Philippines. Unya, ang nanggilabot ini ang Republic of the Philippines man, dili gyud siya masulbad. Pero under the Constitution, naagyo na siyang Muslim autonomy. Dili gyud na siya mawala. Kay kauban gyud na sila sa saad-sad. So ang makahatag ana, wala man gud din ha nila gipaapil ang tag-iya. One time actually ni volunteer ko to be part in that peace process kay basig makatabang ko. Wala gyud sila musugot kay ngano man ug musud gud ko mahuman man dayon siya. Mapalong man ang ilang pagpangwarta, mapalong man ang ilang pagpangilad sa katawhan. So tungod niya na nakita nila nga mapalong ang ilang katungod, mo nang ilag yung kong gishelf. Kitaguan yun nila ang kamaturan nga dili yun ko makasulti. Bisan din ha gani sa sangguniang panglungsod dinhi sa syudad sa Iligan. Naghimo na kog mga schedule sa ila. Nag-request na ko, diha na yun ko, nang imbitar pa kog taga Manila nga maoy maghimo sa documentary report ni atong ako untang presentation sa dakbayan sa Iligan sa sangguniang panglungsod. Wala sila musugot, nakasugod nami, pero nakita nila, nalisang sila sa ako, sa amo, nga kami nagpasundayag di ay mi sa insaktong panggobyerno. ang ilang mga tao dito sa sangguniang panglungsod ug gipahunong ang amo ang presentation. 1990. So, this is where
Okay. He's Rogelio Sina, Sergeant at Arms at Sangguniang Palu. Okay, now. No, I want them to know exactly. I want them to know exactly because this is the second time we fly people, and then the people right now in the International Court of Justice are sitting and listening, and this will be always globally. Now, I am here that the right or the tribe. I will not cover tribe. Okay, that is your right. Pero ako lang but I want to know from here, Sergeant at Arms, that you have to defend the land, property, not the administration. Yes, and then here it is. We have received another file, and the summons, and they have said it's loaded. Now, it's loaded, and this has been published in the Facebook, in each of their Facebook. Now, it has been. Yes, they have received it, and I want the people reading. Yes, you will do your job, officer. Masayod ang katawhan. So ako ning gihimo nga nag-deliberate na ko nganhi sa kahanginan sa pakikiusa sa inyo aron dili na mo malibog ngano man nga gipamaligya man ang atong katungod, ngano man nga wala man ta mulambo, ngano man nga ang iligan gasige maghilak ug nga walay sweldo, hugaw ang iligan, ang security, peace and order dili magka kuan dito sa utlanan kay wala man sila'y utlanan. So dili gyud masulbad ang kalinaw sa iligan kay wala may gigunitan ang pulis sa territorial jurisdiction o legal rights nila to protect. Because of that, naagyud siya ang kagubot ug maunang ang problema sa PDL kay wala may katungod. So ang ilang gihimo na nila under the table kay ngano ang ilang manggong pasundayag nga ni sa ako, imo ang papel, kami may galingkod. O, mo na ilang kwan, sila ko na galingkod, ako kunong papel. Pero karon dili naman mo sugot ang testament of will, nga ang testament of will, gikan man na sa Ginoo. So, musugot man sila og dili, kinahanglan mo tindog naman gyud ang iligan, otherwise, maapil man pod ta sa gira. So, duha na siya, ang United Nations, dili na nila apilon ang Pilipinas sa United Nations. So, burahon na nila. So, kaya nga naman po na, number one, ang Pilipinas, dili na siya nation. You cannot be a nation without territorial jurisdiction. Plus, by the treaty of the International Treaty Agreement, null and void na ang Republic of the Philippines. So, gipamaagi lang na nga ingon-ana nga dili nila paapilon kay ang Pilipinas plunder. Okay. Grabe ang plunder. Sa kamatuoran. Kay grabe man ang plunder, so ilang tangtangon ang Pilipinas sa United Nations as a nation. So duha na siya,
dili na nation og mga kawatan pagyud ang nanglingkod dinha sa atong panggamhanan. So kita karon ang number 1. Pero na ako'y nabasa sad nga si President Aquino nibaw nga mo-support gyud sila sa United Nations. So unsa ilang pasabot, ibaligya tanapod niya sa ang atong kalag, ibaligya niya sa United Nations. Dili na pud na niya mahimo mga kaigsuonan kay nganuman ako namang gipabarog atong 4th of July 2015 gideclare na nako nga ang Pilipinas free nation na and we are free people. Dili ta nila pwede nga sila muy magdumala nato, kita na ang mudumala kanila kay ang teritoryo sa tibuok kalibutan ni asad nganhi sa ako ug naa nganhi mutindo sa kaharian sa amahan. Landag sa kamatuoran. Mao na siya Sir Mar nga wala gyud na ma-resolve unya magsige sila paggawas og kwarta 70 billion budget sa transition sa revolutionary kuno. Revolutionary nga wa man na, dili man na, treason man ang gihimo sa Republic of the Philippines sa Pilipino. So that is totally injustice. That is unconstitutional. Whereby, nga kining atong gideklarar, mo na insaktong paggobyerno, atong ihatag ang ilang teritoryo ug ang panginahanglan nun sa teritoryo, kita sad ang muhatag kay naap aron sila maka-operate ug unsay production sa ilang teritoryo ilahasad na ug naapoy mo adto unya. Okay, Your Majesty, na-text diri atong tagag pagtagad. Sige. Sir, mabuhay ang programa ni Her Majesty alang sa kabaguhan sa pangagamhanan di lamang diri sa dakbayan sa Iligan kundi sa tibok nasod. Sir, mangutana lang unsaon man pagbugna og pangagamhanan ni Her Majesty nga gibutan man sa national government ang local government naaba siya ay mga gabinete sama sa presidente sa Republika sa Pilipinas. Okay, thank you kayo nga pangutana, very clear kay na siya no. So ang ako self-governance man siya. So ang atong ang kabinete nako di man ko kinahanglan kabinete kay nganuman ang kabinete maghimog balaod, magpundar, mangayo og unsa may kinahanglan nga gamiton. So ang sovereignty lahi kay ang sovereignty siya ang mo decide, mana naman siya decision kay ang nahitabo ining niya wala ko maghimo og nawa ko magmugna akong kaugalingon nga batas. Ako lang gisubay nako ang wala nila mahimo. So, ang barangay, naaman for example, 44 barangay ang Iligan. So, mahulog na siya sa Iligan barangay, kunya, with 44 barangay, on top of that is ang Iligan. Now, karon ang mahitabo dahil anang naa is ang funding, ang framework sa barangay will still stay the same. Ang ako na lang dayong kaon is to take military. Ang military ang ako diya sa Article 2, Section 2, military AFP ug ang mga civilian has to defend this constitution, this new nation. So ang ako, ang pag-hire na unya og defender sa community, sa national. So mao na siya karon nga ang ako kaon karon ang defense, military, police power, dili na siya pwede ibutang sa ilalom sa panggamhanan kay ang atong police gigamit sa panggamhanan sa pag-protect sa kriminal nga sila rapod ang kriminal. So kining niyang paghimo nila sa pagbaligya nga wala tay kuryente, imposible nga wala tay kuryente, wala na, gituyo na siya para sa conspiracy ni siya nga kita mahulog yun ta, maulipon yun ta ngadto sa foreign nation until kuhaan po ta nilang tubig kay giraho na sa nila ang Iligan ang atong Pilipinas ilang kuhaon kay naaman diri mao man ni siya ang gitawag nga lupang hinirang. Landag sa kamatuoran. Lupang hinirang is the chosen land. Ug mao ni siya naa sa atong constitution ug mga kaigsuonan kita lang ang constitution sa tibuok kalibutan nga naay preamble nga naa diha ang patrimony, the rule of law, and now it's modified and inherited to the motherland. Kaya ang atong bansa ay inang bayan, the motherland. So who will hold the mother account? So sa decision sa Civil Case 3957P, ang tanan National Treasury, ang tanan ginto belongs to the sovereignty.
it belongs here. So, kita ang unang mabulahan. So, ang atong buhaton, ang ako unyang buhaton, sa pipila in the next few days or in a week, I hope it should be in the next few days or the latest next week, I hope nga maka-hire na gyud ang sovereignty sa defenders of the state. Landag sa kamaturan. Sa atong barangay, mang-hire ko for peaceful cessation, occupation for the benefit of iligan. So, mauna siya karon ang akong buhaton nga makigpulong sa mga kadagkuan. Realize this, ang national, wala na sila'y katungod, dugay na, sobra na, tama na. Kita na pud karon ang mutindog. O kung kinsa man ang inyong nahibawan nga akong nakita, nga may katungod yun, nga may bulawanong kasing-kasing, mga patriot sa iligan, nga gusto mo silbi o matinud-anon, you come forward because in the ground floor, everything is open. Everything is open, and if you are willing to take the job at for the enforcement sa pakikihiusa, sa pakigdait, sa kalambuan, sa pag-ong iligan, is all welcome to join us. So, free will ni siya. So, muanhi mo diri, mag-apply mo, naanatay mga tao diri na akong pipila diri nga akong i-hire, na-hire na sad. So, nga mo trabaho niya, niining atong kalikukan sa bagong barangay, sa bagong iligan. Okay, Her Majesty, na-text ato ding basahon na. Yeah. Okay, good AM sir. Maayo unta sir ang kanang hisgutan ni Her Majesty si Duterte na lang unta sir maoy ibutang. Wala man siya dili man ko wala man ko gipili kung si Duterte naisa sa atong organization, kauban sa atong organization sa sovereignty actually nga nag-istorya na kang Duterte. Mao gani nang si Duterte dili mo dagan presidente kay kabalo siya way election, kay kabalo siya naagi bagong gobyerno. Dili pud gobyerno nga ang Pilipinas ang maghimo, kay ug ang Pilipinas maghimo unsaon nila paghimo nga kinahanglan magteritoryo. Dili sa ni siya pwede federalism, kay ang federalism para sa ni siya sa mga pipila lang, ato gyapon ni siya sa Illuminati, sa karaang panggamhanan federalism. So it has to be the Commonwealth, para ang Commonwealth makatagan gyud og pagtagad ang common nga mga tao nga kini siya, mahimo ni siyang universal, mahimo ni siyang community. So, unsay para sa community, para gyud na siya sa community. Kunya, o kung sa mangani nang naang kinahanglan para sa community, dito na ta makuha og laing mga produkto, laing mga serbisyo. Kung wala mangani dini, mo-hire pud ang community to provide the new city dito sa bagong iligan. Okay, Her Majesty, doon na pa text. Sir, unsa may ikasulti ni Her Majesty nga gibaligya naman ni Pinoy ang Mindanao sa Malaysia? Dili na siya problema kay ngano man parehara gud ni ang gihimo na siya gibilin. For example, na ako'y isa ka singsing na lang. Ang akong singsing na ingalan Salvacion Legazpi. Gibilin ako kang Pinoy. Balikan na nako in the next 25 years, balikan na nako kanang panggamhanan Republic of the Philippines akong ibilin. Unya, pag abot na nako, nibalik nako, nangita ko sa akong katungod, naglibog nako kung saon ako pagkuha sa akong katungod nga mauna siyang ato nga katungod. So akong gilantaw, gibaligya man di ay nila. So ilang gidala, wala nila gibaligya, gibutang nila sa pawn shop. Nakita na ako sa pawn shop akong singsing. Kabalo ko kanang singsinga, ako ra nang gipahulam. Wala na nako giingon nga ilang iprinda. Nakita nako akong gikuha ang ilang giprinda, akong gibawi, proving them na ilang giprinda ako na og ma-prove sa nila nga ang presidente ang nagbaligya. So akong i-prove nga ang Republic of the Philippines, ang presidente dili tag-iya anang na ang ilang gibutang sa pawn shop nga ilang ibaligya. So nahitabuan nang naa ako gid siyang bawion kay ngano man dili man ako'y nagbaligya.
de facto president man. Hindi mo resist gani ang pawn shop, asa ang pawn shop mapriso. So mapriso ang nipalit ug ang nibaligya, mabawi gyud na sa tag-iya. Kay wala may pagtugod sa kamatuoran. Wala may pagtugod sa tag-iya nga ibaligya ang katungod sa katibukan. Wala man na. So mabawi na siya. Mao nang nag-execute ko grant of execution, possession and demolition. Mao nang na ang naapoy court decision nga ang tanan nga gikuha sa Republic of the Philippines ug tanan nga ilang ipamaligya, ilan ang kuhaon ug ilan ang i-relinquish ang right sa sovereignty. So dali kay na siya sulbaron, dili na siya problema. Ang lisod pagsugod lang ang lisod mo ni pagtindog sa bagong iligan. Okay, Emergency Donetics. Sir, dili ba ka makagubot sir kay si Kiram gani nga nagtiguha pagbawi sa Sabah, dako kayo ang kagubot nga nahimo daghay nangamatay nga mga Filipino Muslim nakigbatok sa soberenya unya nahimo karon nga way nada, sir. Okay. Insakto na siya. Tinuod nang naang iyang gisulti sa Republic of the Philippines pamanggod to siya, sir. Kinsa ang nangutana ana sa Republic of the Philippines na siya. Kung imog yung tagaan o insaktong pagtagad ni atong panahon na, mas maayo pa kako si Raha Kiram may gigunitan nga dokumento. Ang dokumento naa siya'y ancestral land niya nga iyang gipakita dito sa presidente, dito sa nasod sa Malaysia, nga naa siya'y katungod kay naa siya'y ancestral title. So, at least respetuan na sa Republic of the Philippines, ilang respetuan kinsa tong naay dokumento. Ang problema, mauni ang problema, ilang gi ko ang nagtreson kay kabalo ang Philippines nga ang ancestral land nga gigunitan ni Sultan Kiram is already expired. 1914 pa na expired na ni siya under Cadastral Act 2295. So under Cadastral Act 2295 na-cancel siya atong March 14, 1914 nga kining ancestral land, tanan nga mga nasiak nga mga ancestral land, ibalik na siya. After 50 years of utilization, ibalik na siya ngadto sa public domain. Kay kining public domain, mahimo na ni siyang sovereignty. Unya, ibalik na pud ni siya og hatag ngadto sa kinsa man ang kamatuoran nga makapatindog sa panggobyerno ngadto sa katawhan. So ingon ana na siya ang nahitabo munang nagubot gyud na siya. These are all under divine providence, divine intervention na kay na smooth pa na siya, wala na pud ko diri. Wala di sa ko katindog kay ngano man kaya man di ay nilang magpatindog, kaya man di ay nilang manghatag og teritoryo, kaya man di ay nilang ibaligya nga bisag wala diha ang tag-iya. So dili na ko kinanglan nga naa ako diri. Mao na kay dili man gyud na siya pwede, dili gyud makatindog kay wa may blessing. Kay tungod way blessing gira ang abot, tunglo ang abot sa yuta ug sa katawhan. Tungod way blessing wala mo agi og proseso, wala mo agi og protocol. So mao ning akong gipangayo diri sa isa kanato nga atong respetuan ang rule of law, the constitution. Ato na siyang imugna aron mablesta. Wala man siya'y blessing, Sir Mar. Mao na siya ang nahitabo. Pero mas may katungod si Kiram nung ka sa Republic of the Philippines. Munang wa po yun sila maunsa. Hasol lang siya. Pero that is treason. But again, to make the long story short, between Kiram and the Republic of the Philippines, both is still a de facto. Wrong na siya kay they are seeking rights to the government of the Republic, wherein the Republic of the Philippines government is already revoked, annulled, nullified, dead. So, anything that is dead will never produce. Mao gani nang nag-self-governance ko kay nga naman, mao gyud ni siya ang nakatakda. Mao man ni siya ang gipangita sa gobyerno nga mutindog ang self-governance, self-determination, self-empowerment. Kay wala na katungod ang gobyerno nga mangayo patag katungod. Patay sila, hulam lang ni, ato ni. So kita na karon ang mutindog sa bagong
panggamhanan. Mao ni siya ang akong gustong ipadayag ug akong ipatinaw kaninyo kay aron mutindog ang lambong iligan makasugod jud ta sa insaktong panggamhanan. Kaya nangita ta og mga tao nga una sa karon ug naay gusto nga mo volunteers would be nice kay mao may nakasulat sa Constitution to defend our state, but all the defenders will actually be part in the payroll as soon as the release of the General Appropriation Funds from the national to the sovereignty. Na anak ko anay request ug ang kulang na lang nako ini pagtindog sa iligan, makuha na nato ang National Treasury, makuha na pud nako ang Central Bank. Na anak ko itubag ana sa Central Bank. So dili na siya ingon nga problema. So we can solve any problem, any solution. Ang solution ra karon magsugod nganhi sa ground zero diri sa ato sa kalinaw sa katibukan. Una diri sa iligan sa atong dakbayan kay dili pa gani ta makaresolve sa atong problema diri makaresolve ta dito sa gawas. Naitex. Okay, Her Majesty, Naitex. Mabuhay ka, Her Majesty. We the people in Barangay Palao support your advocacy. Thank you very much. Mahal kong taga Palao. Ang atong katungod, atong protektahan aron naa siya'y kalinaw ngani sa atong dakbayan sa iligan nga ang atong mga anak magsuroy-suroy ngani sa dalan walay kagubot, walay makuan kundi pakikiusa lang gid siya. Ako ni siyang salamat kay ni anak nga tawag nga text message makahatag na siya igo nako nga strength with respect sa inyong gihatag gani sa ako kay patindugon gyud nato ang bag-ong iligan aron kita mismo diri naay kalinaw naay kausaban og ang atong kurente sa diri sa Panimalay kung up to the minimum lang 500 maybe the most or pwede na siyang libreho na nato hasta ang tubig libre nga moabot ang tubig ngani sa ato nga modagay ay diri sa ato sa balay sa atong Panimalay kay ato ni siyang butangan og first class world class water system, world class water electrical production diha sa Napocor. Ato na siyang butangan og funding nga ang tibuok Mindanao ma-providean sa atong natural resources. Kay kanang coal mining, coal electric, mga kaigsunan, bawal na siya, unhealthy na siya. Remember this, DNER and other agencies are under PPP sa Illuminati ni siya in the satanic organization, shadow government. Dili kita magpasakop nga ang atong Ginoo si Lucifer, ang Satan. Bawal gyud na siya kay kita maigo kita sa tunglo ang insaktong panggamhanan nga gipaabot sa Dios nga Amahan nga iyang saad mo'y atong barugan kay mauna siya muhatag og blessing nganhi kanato pinaagi kanako. Lamdag sa kabalandag sa mao ni siya unya ang mahitabo nganhi sa atong iligan. Ako na ni siyang gilakaw na ay atong mga tao karon nga sa trabaho nga mag-andam ni ining budget aron ma-release ni sa National Treasury ug ang mga barangay ako pong ipangayo nga ang mga barangay ilang isira ang ilang libro ug atong lantawon unsay mga project nila nga wala ma-implement, wala ma-enforce, walay budget kay ato na siyang ibutang sa budget ko niya aron ang programa sa isa't isa ka barangay mamuntar gyud na siya ug naana po ko'y program sa mga barangay ug unsay iusab, unsay itukod sa isa ka mga barangay nahatag na ni nako sa 2011 ang bag-ong iligan kay mao ni siya ang syudad sa Ginoo nga iyang gipili. Her Majesty, excuse me, 3 minutes na lang remaining nato. Okay, sige, salamat kay sa nga tanan mga kaigsuunan sa iligan sa Palao, sa tanang 44 barangay. Akong pasalamatan nga ani akamo na nakikambit sa among panawagan, sa among pamahayag. Salamat kang Tata Alfanta. Magpasalamat sa ko sa imo, Sir Mar Sabati, ug sa akong mga kaubanan ngadto sa gawas, labi na ngadto kang Duke Michael Kapasya nga siya ang in charge. He is the head of the Ministry of the Information Technology and at this moment he's working at King Faisal
Naval Base. So, karon ako pasalamat ako kaniya sa atong mga kaubanan nga mga bais, mga dato, sa mga prince, mga Grafts and Dukes Global who is also supporting me, watching over me. Salamat kay sa ila sa tanan ug sa akong mga kaubanan nga sa templo, si Knight Albert, si Lady Jo, ang atong mga bago nga mga personal na ata diri ug ang atong hari nga gamay pa si King Hans ani adiri. So ako sa ang mudagan diri ug kuyog raw niya siya sa ato sa igo na hingkod nga panahon. Salamat kaayo ug maayong ilingan. Okay. Daghang salamat Her Majesty sa imong pagpatinaw, pagpahayag bahin sa atong programang Lamdag sa Kabaturan. Dunay text diri. Mabuhay ka Her Majesty, support minimo nami sa imong likod, hinaot unta gang tanang katawas dakbayan sa ligan magkahiusa alang sa imong tinguha. Okay, wala kita igong panahon sa pagiguban atong programang Lamdag sa Kamaturan. Ako manamili diya kaninyo. Lamdag sa Kamaturan. Sa ngalan sa Megalaon nga tagdumala nining istasyon 92.7 Real Radio Engineer Tata Alfanda. Kauban nako diri karon sa Master's Control si Juna. Kini ay alagad sa kanginan Mars Sabado. Mingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pag-adlaw sa gihapon sa susamang takda dinhi sa Sibihan sa 92.7 Real Radio. Mabati ang programang Lamdag sa Kamaturan. Mayong iligan kanatong tanan. Kanto ang tulumanon, Lamdag sa Kamaturan. Lamdag sa Kamaturan, kauban ni Mars Sabado. Hangtod sa sunod ngayon sa samang tagnaw na istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.